Kapag nasa farm ako, dapat may gagawin ako. Either checking or farm chores mismo na kaya kong gawin sa oras ko na available. So before office na naman tayo, mag-check tayo ng ating mga alaga. Ngayong araw ay isama ko kayo sa pag-ikot ko sa farm at kung ano-ano ang mga nagawa ko dito. Una kong pinuntahan ay ang aking batch 28 na nasa brooder house. Ay kalalaki na nila ba? Hindi pa nakakapag-chores dito pero ang main objective ko dito ay makita kung okay ba sila. Which is okay naman sila. Malalakas at walang mahihina. Sobrang laki na nila dito. Ang mga sisiw, tumatalo na. Kaya kailangan may takip ito na GI net. Kasi lalabas yan o kaya naman ay lilipad. Talagang hindi mo makokontrol yan kung wala yan. Makikita mo na lang na nasa baba na sila pag nagkataon. Sunod naman akong pumunta sa hydroponics natin na naglalaman ng napakaraming lettuce. Madalas tangkay ang chinecheck ko dito. Kasi minsan hindi maiwasan ang leak. Bigla na lang nauubos ang laman. Sure lost tayo pag ganoon ang nangyari. Isa pa ang insekto na paali-aligid katulad ng tipaklong, moth at mga paru-paro. Kasi itlog sila dito, magkakaroon ng larva at kakainin nila ang mga dahon ng lettuce. At ayaw natin ito. Kay John B naman tayo sa nag-iisa kong baka. Pinatawid ko siya kaagad sa sunod na paddock para magkaroon na ulit siya ng fresh pasture. Panlantak na yung paglipat. At kitang-kita ang pinagkaiba ng damo sa part na pinanggalingan at sa part na pinaglipatan. Sadsad na halos ang damo sa pinanggalingan na paddock. Tines ko rin ang fence, nilipat ang water para lalagyan na lang mamaya. At ang favorite ni John B, ang molasses. Buntis na kaya si John B? Hopefully. Kasi hindi na siya ulit nag-unhit eh. Dito naman tayo sa ating native pigs. Ang lalim na ng putek. Bukod sa ulan ng ulan, hukay din naman sila ng hukay. Para sa nakamiss out ng feed mix natin, wet feeding ito ng ingredients ay 2 kilo na rice bran, 1 kilo na breeder mash, at 1 kilo na palyat. Binibigay namin ito, isa sa umaga at isa sa hapon. Goods na yan sa bilang nila at sa laki nila. Ang pinakamalakot sa kainan, si Whitey. Gusto palaging tikwasin ang timba na pinaglalagyan ng feeds. Kimali-mali naman ay sa hirap magpakain. Pero lalakas ka naman sila sa akin ay ako ay nakain ng kanin, sila ay feeds lang. Naglinis din kami sa may likuran dahil ang mga siit ng kawayan ay nakababa na naman. Nakakasakit man din. Pag dumadaan kami para i-check ang fence, tumutusok sa aming bunbunan. Kainaman na. Sa ating kambingan naman, para bisitahin ang total of 8 na kambing natin. 3 na bali ang baby kambing. At bias ko si Crumble. Napakabait naman eh. Nakaabang siya sa akin oh. Napaka-cute. Hindi yan maligalig pag binubuhat at lumalapit din sa amin. Kaya kami lahat dito sa farm, bias namin si Crumble lahat. Nagwalis na rin ako dito para mabilis na mamaya pagpunta ni na Jampol at J-Man. Sinabuhang na napakasungit, pinarampa ko rin. Makita ko kung may problema ba. Good thing, wala naman. Masungit lang talaga siya. Lastly, ang mga nakawalang manok sa layers 2. Grabe naman kayo mga manok, pinahihirapan nyo ako. Pero sige na nga, alam na rin naman ng mga manok ang drill. Diretso dapat sa paddock. Huwag maglalayo. Para hindi na maulit anytime soon, nirepair na ni J-Man ang nabali na poste. Yun lang, peace.